Romans chapter 5 verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Magandang araw, ang tatalakayan pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang justification. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God does not count our sins against us. Ibig sabihin po na ito, dahil sa justification o sa pagpapawalan sa halap po ng ating Panginoon Diyos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo at sa kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi na ibinibilang na ang ating Panginoong Diyos yung ating kasalanan laban po sa atin. Parang sa korte po o sa court, may kaso ka dapat pero pinatawad ka at inalis yung lahat ng paratang na sa'yo. Kasi nga po, kagaya ng aral o katuruan kanina sa preach ni Pastor Zev na Satan is the accuser. He is the accuser in the Bible. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng mga nagawa mong pagkakamali o iniquities dito sa mundong ibabaw ay ililista niya yan isa-isa o tatandain yan isa-isa at i-condemn ka niya doon sa korte na parang siya yung magdidiin sa'yo doon sa korte tapos ang ating Panginoon Diyos ang hurado o ang judge. At kahit guilty po tayo sa ating mga kasalanan dahil sa ginawa po na ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kahit kinokondemn tayo ni Satanas o ng Diablo o ay nga ni accuser ni Satanas doon sa korte, ay pinili ni God na hindi tayo hatulan ayon po sa ating pagkakamali. Parang sinabi po natin Panginoon Diyos doon na oo, makasalanan ka, oo, makasalanan yan, pero dahil sa ating Panginoon sa Kristo o dahil kay Jesus, hindi ko na isisulat ang record niyan o yung kanyang mga kasalanan. Isipin nyo magiging reaction ni Satan. Siguro galit na galit kasi wala siyang maisasama doon na maghihirap sa hell o sa Hades. Ang natutuhan ko na po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God imputes Christ's righteousness to us. Ang word po na impute ay parang paglilipat o pag-attribute ng isang bagay sa atin. Dito po, yung katuwiran ng ating Panginoon sa Kristo ay ikinikredit po sa atin sa kahit na wala tayong sariling katuwiran, binilang po ng ating Panginoon Diyos na parang tayo ay makatuwid dahil sa ating Panginoon sa Kristo, dahil kay Lord Jesus Christ, dahil sa kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo ay natubos na ang ating mga kasalanan. So, yung dating kasalanan na nagawa natin, hindi na kinikredit sa atin nating Panginoong Diyos dahil ayun ay pinabayaran na ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Isipin po natin na parang isusuot po yung perfect record ng ating Panginoon sa Kristo sa atin. Kaya kahit na hindi tayo perfect, tinitignan tayo ng ating Panginoon Diyos na parang ang ating Panginoon sa Kristo walang kasalanan at ganap na matuwid. Ito po yung kagaya ng example ni Sir Jasser na kada isa sa atin kung may nagawang kasalanan, tawag dito murder, tawag dito thief, etc. Pero yun, dahil nagkasala tayo, meron tayong parang name tag na kung ano yung nagawa nating certain sins. Tapos doon sa court, parang sasabihin na, uy, makasalanan ka, kailangan maano sa impyerno. Pero dahil sa ating Panginoon sa Kristo, lahat yun kinuha niya yung thief, kinuha niya yung abuser, kinuha niya yung murder, at isinuot niya sa kanya para maging kabayaran. So, parang nawala na yung kasalanan natin dahil pinagbayaran na ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Parang nagpalit po na tayo nagpalit tayo at ang ating Panginoon sa Kristo na siya po yung kumuha ng kasalanan po natin, kagaya na sinabi ko kanina, yung murder, yung thieves, yung abuser, etc. Lahat ng iniquities ay mapupunta sa ating Panginoon sa Kristo at yung pagiging righteous niya ay yun yung isusuot natin na sa metal. So, binibigyan niya po sa atin yung kanyang katuwiran. Yun po yung pagiging righteous niya as a perfect being, fully God and fully human. Ang natutuhan ko na po sa pangatlong katuruan ng Pastor Russell Ocampo, God justifies those who put their faith in Christ. Ang justification po ay hindi dahil mabubuting gawa, kasi nga po sinabi ng
Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. We have been saved through faith, not by works. Kaya yung justification po ay dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, dahil sa ating faith. Ibig sabihin po nito, kapag naniniwala po tayo at nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Kristo na ikaw ay buong puso at kinonfess mo sa inyong heart and sa iyong tawag dito, bibig na ang ating Panginoon Kristo is your Lord, ay tayo po ay pagpapawalang sala ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay makamit ng salvation. At yan po lahat ay biblically accurate. Lahat po yan nasa Biblia. And kagaya mo po na sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, have been saved through faith, not by works. Kaya hindi na po natin kailangang bayaran yung kaligtasan na tinatanggap natin mula sa ating Panginoon Kristo. Kaya ayun, yun lang need natin gawin, yung faith lang o pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoon Diyos po mismo ang nagpapawalang sala sa atin dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Hindi po ito try harder to be good, kundi ito ay trust in what Christ already did. Yun lamang po. Maraming salamat, and God bless. Amen.